nilagyan na natin ng solar ang ating babuyan at nagpausok rin tayo para maitaboy ang mga insekto. Yan, sakto na yan. Yung ilaw, saan papunta? Sa kabila? Teka lang, tingnan natin. Yan, sakto dito. Nag-charge rin. Natali mo ng maigi. Yung isa ay dito banda natin ilagay para yung ilaw niya tapat dito. Yung isa. Oo, dyan. Buti na lang ay dumating ang kapatid natin, mga kamangyan, at tinulungan tayo magkabit ng solar. Wala siyang pasok sa trabaho ngayong araw, kaya tinulungan muna tayo dito sa ating babuyan. Dahil hindi natin kaya mag-isa magkabit ng solar. Walang aabot ng gamit kung tayo lang mag-isa. At medyo mataas rin naman itong pinaglagyan natin ng solar. Malapit na kasing manganak ang ating mga baboy. Kaya kailangan na nating malagyan ng solar para kung sakaling manganak sila ay may ilaw tayo dito sa ating babuyan. Pero dalawa pa lang ang ating nalalagay na solar. Ang plano natin ay bibili pa tayo ng solar. Dadagdagan natin para lumiwanag dito sa area ng ating babuyan. Ang solar natin ay 100 watts lang. Pero okay na rin ito. Sa lisada natin na bili sa halagang 1,320 by 1 take 1. Tama naman ang naibigay nila. Parehas sa description na ating in-order. Sana ay hindi masira agad at tumagal sa atin itong nabili natin na solar. Malaking tulong ito dito sa ating babuyan. Dahil kapag nanganak na ang 4 na buntis na baboy natin ay magpapakain tayo sa gabi. Dahil nagpapadidi sila at mabilis silang magutom. Kaya kailangan natin pakainin sila sa gabi para madagdagan ang kanilang gatas na dinididi ng kanilang anak. At dahil maliwanag na dito sa area ng ating babuyan ay lalayo na ang mga ahas at bayawak na pwedeng kumain sa ating mga biik. Yan, okay na yan. Sige, kuno pa ng kaunti. Adjust mo. Yan, yan. Okay na. Yung panel, lagay mo dun sa nasisikatan ng araw. Tinabi mo na lang rin dun sa isa. Sa panel ng isa. Yan, yan. Nakabit na ang 2 solar natin, mga kamangyan. At mamayang gabi ay babalik tayo dito para makita natin kung hanggang saan aabot ang liwanag ng ating solar. Buti na lang at tinulungan tayo ng kapatid natin na makabit ang solar. Dahil kung ako lang mag-isa ay baka hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakabit ang ating solar. Ngayon ay magpapausok naman tayo dito sa ating babuyan. Mayroon na tayong nakaready dito na bunot ng niyog. Ilalagay natin sa apoy. Mas maganda kasi itong bunot ng niyog para malakas ang usok na pupunta dito sa ating mga baboy. Ito yung dahon ng saging ang ginamit natin pang paapoy. At dito natin ilalagay ang ating bunot ng niyog. Umaga at hapon tayo nagpapausok dito sa ating babuyan para maitaboy natin ang mga langaw at mga lamok na pwedeng dumapo sa ating mga baboy. Ang ibang insekto at mga daga ay naitataboy rin ng ating ginagawang pagpapausok dito sa ating babuyan para hindi sila madisturbo sa kanilang pagtulog at iwas stress na rin sa ating mga alagang baboy. Lalo pa't buntis ang ating mga baboy kaya kailangan hindi sila ma-stress para hindi nakakaapekto sa kanilang pagbubuntis. May posibilidad kasi na hindi sila makatulog kapag maraming lamok ang dadapo sa kanila sa gabi. At isa rin ang lamok na carrier ng ASF. Noong panahon ng ASF ay isa rin sa nakatulong sa atin itong pagpapausok natin dito sa ating babuyan. Kaya naisalba natin itong iba pang mga baboy natin. At kahit tinamaan ng ASF ang ibang mga baboy natin ay may natira pa rin sa ating mga baboy. Yan lang ang ginagawa natin.
umaga at hapon tayong nagpapausok dito sa ating babuyan at nag-i-spray rin tayo ng krudo umaga at hapon. Pwede nyo rin gawin ang ganyang paraan mga kamangyan sa inyong babuyan, ang pagpapausok at pag-spray ng krudo para maitaboy nyo ang langaw at lamok na inyong pinoproblema sa inyong mga babuyan. O ayan mga kamangyan, sana makatulong sa kapwa natin nag-aalaga ng baboy at sa mga gusto palang mag-alaga. Ganyan ang gawin nyo para lumayo ang langaw at lamok. Ang ating mga baboy ay maaga pa lang ay tulog na dahil walang gumagambala sa kanila. Kahit na ganito lang ang ating kulungan, dahil low budget pa lang tayo, ay safe naman sila. At ipapaayos natin kapag kumita na tayo dito sa ating babuyan. Pagkagabi nga ay pumunta na tayo dito sa ating babuyan para makita natin kung sakto lang ang pagkakalagay ng ating solar na ilaw. Ayan mga kamangyan, at parang medyo mataas ang pagkakalagay ng ating solar, kaya bukas ay a-adjustin na lang natin, ibababa natin ng kaunti para maliwanag dito sa daanan. Bago manganak si Bernadette ay magdadagdag tayo ng ilaw dito sa tapat ng kanilang tulugan para nakikita niya ang kanyang anak at hindi niya maipit. Napapakain rin natin sila sa gabi. Yan mga kamangyan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalilimutan na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat, bye bye!